Makakausap po natin, nasa ating linya po ang convener ng grupong Commuters for Change o C4C, si Miss Giselle Manuel. Ma'am Giselle, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning po. Good morning po, Sir Orly. Napakinggan niyo ba kahapon yung resulta ho sa pagdinig po ng LTFRB sa mga sa TNBS o pati mga TNC, Transport Network Companies, at pinag-usapan po nila ay yung surge price o surge fee, pero napunta ho doon sa bagong nilalang na ang tawag po ay pick up fare na fixed rate na ho ito from 28 pesos to 289 pesos. Ma'am Giselle, ano pong reaksyon ng inyong pong grupo dito? Opo, no, napakinggan po natin yung bagong release ng LTFRB at naiintindihan natin kung saan nanggagaling itong bagong memo at naiintindihan din natin kung bakit naging panawagan ng ating mga driver, no, na isama yung pickup point tama dun sa chargeable distance. Lalo na ngayon may holiday rush, napaka-traffic, ang tagal-tagal nilang nakababad sa kalsada at syempre may kaakibat yun na nagastos sa gas at oras na kailangan makompensate o mabayaran. Pero siguro sa parte naman ng mga commuter, meron kaming mga pag-aalinlangan, 'no? Kasi, habang hindi pa effective itong mga bagong guidelines, siguro yung pinakamalaking tanong namin ngayon ay magmamahal ba ang pamasahe? Kasi kumbaga may bago tayong fee na kailangan bayaran, 'no? At, siguro makikita natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging epekto ng bagong memo na 'to, pati na rin yung sa surge pricing cap. Pero kung tutuusin, parang ano, parang pantapa lang talaga 'tong mga bagong fare rules o band-aid solution, hindi ba? Mhm. Kasi kung gusto talaga ng LTFRB at ng gobyerno na maging patas ang pamasahe, kung gusto talaga nilang mawala 'no, yung monopolyo ng iilang kumpanya, kailangan magdagdag tayo ng options para sa ating mga commuter. At hindi ibig sabihin nito 'no, na magpasok pa tayo ng mga TNC. Kasi kung meron namang maayos na mass public transportation, lalo na dun sa mga mataas yung demanda na ruta 'no, mas pipiliin naman nating mag-bus o mag-train kaysa magbayad ng ₱700 para sa TNVS, 'di ba? Kaya umaabot ng ganito kamahal ang pamasahe ngayon ay dahil alam ng mga kumpanya na 'to na tatangkilikin pa rin natin sila ng mga mananakay dahil mas komportable at mas ligtas ang kanilang biyahe. At madaling sabihin kung 'di mo afford o masakit sa bulsa ang ₱700, 'di mag-jeep ka na lang. Pero alam naman natin na yung estado ng ating pampublikong transportasyon, 'di ba? Mhm. Yung magdamag na hintayin sa pila, yung siksikan sa bus, yung hindi konektado yung mga linya. Kaya hindi dapat natin kailangan magbayad ng ₱700 para makaranas ng makataong commute. Um, Kumbaga itong opo, Kasi parang sa iba, lalo na ako, Ma'am Giselle, inaalala ko yung panahon na pinag-uusapan pa lang itong ganitong uri po ng transportasyon. Mga tangkilikin ito. Nagmula naman ito sa ibang lugar, sa ibang bansa, Hong Kong, Singapore, na may opo, ganitong sistema. Kaya nung ito'y ini-endorso dito, maraming excited. At yung mga ilang operator, habang sila nag-a-apply, ando doon yung purpose o ika nga'y tangka o pagnanais na makapagserbisyo sa mga pasahero. Lagi naman yata ang lahat ng proyekto ganyan. Sa ikabubuti ng mamamayan. Nung sila po yan dyan na, bakit parang wala na yung mga pasahero, wala na yung mamamayan at iniisip na, lugi naman kami, traffic naman masyado, wala kami uuwi. Parang hindi pantay, no? Siguro, dapat din naman siguro pakinggan yung kanilang panig. Pero maganda rin siguro tingnan yung sa panig din po ng mga pasahero, riding public, Ma'am Giselle. opo, tama po kayo dun 'no, kailangan may pagbalanse pero hindi naman sa ikasasama sana nung experience sa mga commuter lalo na't ang mahal ng lahat ng bilihin ngayon ta's parang dadagdag pa ito. Pero yun nga po, yung ugat talaga ng mga problema na 'to ay yung kakulangan ng mga option para sa mga commuter, yung kakulangan ng mass public Mm. transportation. Yun siguro yung dapat mas tutukan ng ating LTFRB. May naalala ko nung mga panahon na merong problema, hindi dahil sa sobra kung hindi kulang. Ando doon yung gobyerno ang humawak ng sektor ng transportasyon. Merong mga Labbas, Metro Manila Transit Corporation. Gobyerno dati nagpapatakbo ho nun eh. Yun ang naging solusyon. Siguro sa gantong pagkakataon, sa tingin niyo magiging effective ho ba yan? Para mawala na ho itong mga report na pang-aabuso. Sige, tingnan yung posibilidad na gobyerno magpatakbo ng ating mga mass transport, pati na ho yung pinatatakbo ng mga pribadong kumpanya, private transportations.
Alam mo Sir Orly, talagang kailangan natin yung suporta ng gobyerno 'no, na kailangan mas malaki yung role nila pagdating sa public transportation. Makikita natin sa mga ibang bansa katulad nga po nung sinabi niyo sa Singapore, sa Japan, itong mga napakaganda ng mga Oo. sistema. Yung gobyerno po talaga nila, yung nagpo-provide ng mga ganitong serbisyo para po mas, Abot kaya. nabibigyang serbisyo. Opo, Oo. opo. Okey siguro May subsidy gano'n. Binabanggit niyo kanina panghuli na lang Ma'am Giselle, binabanggit niyo kanina. Sige tingnan natin at, ah, ating obserbahan. Hayaan mo ng, ipairal itong, pick-up fare, para malaman natin kung talagang ito'y pabigat o hindi sa mga pasahero. Tama ho ba 'yun Ma'am Giselle? Hindi ko po masasabi kung ano yung magiging epekto nito 'no, pero yun nga po may konting kaba lang na baka ibig sabihin tumaas kasi hindi rin naman po natin nakokontrol 'di ba gaano kalayo yung driver na Tama po. mapili ng ating Iyon, app. yung nga Baka sobrang layo, sobrang taas naman ng pick-up fare. ayun nga po ang iniisip ko rin baka sabihin nasa malayo, yung pala nasa likod bahay niyo lang. Anyway, yan naman yung malalaman sa ilang mga apps na gamit-gamit po nila ngayon. May plano ho ba kayo na ito'y baka puwedeng maihabol pa, maiapela pa sa LTFRB? May pinag-uusapan ho ba dito ang inyong grupo na Commuters for Change o C4C? Siguro, kailangan pa namin 'to pag-usapan siyempre, bago lang itong memo 'no, pero mas nakatutok po talaga kami dun sa kakulangan ng mass public transportation. Alright. Ma'am Giselle, maraming salamat sa binigyan ng pagkakataon. Sa ulitin po, Ma'am Giselle, good morning po sa inyo. Good morning din po. Si Miss Giselle Manuel, convener po ng Commuters for Change o C4C, ang inyo po napakinggan.